magandang umaga Yes, po. yes. Magandang umaga. Go ahead, dudes. Ayan, napakaganda yung pag-usapan natin franchising kasi naalala ko marami yung mga kapuso natin dati na kapag nawawalan na sila ng idea kung paano magnegosyo, yung mga nasubukan na nila, yung mga natikman nilang mga produkto, yun na lang yung kinukuha nilang iimpok ba yung pera nila para magnegosyo. Kamusta po yung franchising business ngayong pagkatapos ng pandemic, Sir Butch? Alam nyo, ang ating franchise ay narinig ba ako? Okay ba yung aking sabi? Okay Opo, naman po, okay malinaw naman po po. tayo, Okay, sir. Sige. Alam mo, after pandemic, namulat ang mga mata ng mga tao sa pangangailangan ng magnegosyo, no? At yung negosyong patok, sabi nga natin, yung negosyong hindi ka magpanandalian. Kasi maraming mga nagnegosyo na akala nila kaya nila. Pero ang franchising kasi, kung tutuusin mo, yan ay established na yan. Kumbaga, Totoo. ages and ages, dumaan na yan sa mga ilang bagyo, ilang mga delubyo, sabi nga natin. Mhm. Marami nakakita ng advantage na meron palang isang negosyo na isang brand na pwede palang pumatok at igagabayan ka. Kasi alam mo sa negosyo, ay roller coaster yan. Ang pratikong sinasabi, roller coaster ang negosyo. Meron ka ngayon nasa alas 12, mamaya nasa alas 6 ka. Pero kung ikaw ay nag-iisa, at wala kang experience at ang experience mo lang ay gusto mo pero yung mga mechanics ay wala, talagang tataob ka. So, yun ang isang advantage ng franchising. May guide, may system, at may brand, no? So, yun ang isa sa mga nakita ng mga taong kumuha ng franchise na yun. Kaya lang, Sir Butch, ano ang pagkakaiba nitong franchising? Halimbawa, for example, kukuha ko ng prangkisa nung isang malaking Food stall, ganyan. Oh, yan. O, kaya food chain. Pero dun sa tinatawag na mga reseller, kasi ngayon yan yung usong-uso, Sir Butch, yung sikat na negosyo, for example, na nakita sa mga social media, no, sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, sila nag-o-offer sila nung tinatawag na mga reselling. So, kumukuha sila ng mga reseller nila. At bukod pa doon, ay meron pang tinatawag na rebranding. So, binibigyan nila ng pagkakataon yung mga reseller nila na i-rebrand yung kanilang mga produkto nang walang anumang royalty franchise. fee, ganyan. Kasi sa franchise, may tinatawag na franchising fee. Ayan. At yun yung medyo parang mabigat, higit lalo na para dun sa medyo hindi naman kalakihan ang pera para mamuhunan. Well, ang kinaibahan niyan ay kung reseller ka at ikaw ay may negosyo, wala kang siguradong babalik at babalik yung mga nagre-resell sa'yo at yung production mo o yung iyong produkto ay walang consistent, no, sa brand. So, another thing is sinasabi nga namin, pag reseller ka, delikado yan kasi mamaya ibahin ang reseller ang yung recipe, diba, pagluluto o yung mga brand mo. So, there is no consistency. Whereas in franchising, talagang consistent yan from the preparation to the consumer to the end of consumer. So, yung franchise fee naman ay yan ay kumbaga ay gumagamit ka ng karapatan para sa gamitin mo yung pangalan nila na legitimate ka. So, yung sinasabi lang na mamahalan, binibili mo yung kanilang experience for the certain duration of time. For example, 5 years, no? So, in other words, ikaw ay kaakibat, ikaw ay legitimate na nagkikerry ng brand, hindi yung mangtonyas sa reseller, no? Pero yung brand kasi, alam mo mga consumer kasi natatakot pag reseller Yung bang yan ba totoo o baka fake? Yan ba ay isang product na makakasiguro ko? Sino ba nagpo-produce niyan? Tapos yung iba, nire-rebrand. Halimbawa, may toyo ako, di ba? Gagawin niyang mang-multi toyo, di ba? Pero wala naman loyalty, no? In other words, kumbaga sa tubig, hindi ako bibili ng tubig na hindi ko kilala yung brand. No? So, yun ang mga sinasabi ng yung mga tunay na franchisor ay ayaw nila mag-dilute ng kanilang concept kasi tatamaan yung kanilang brand, yung value. No? Sasabihin nila, ay, ang dami mo palang ways of promoting your business. May reseller ka, may direct online, merong ganito. So, walang consistency. So, ang sinasabi namin sa franchising, one system lang ang gawin mo. Huwag mong pahalo-haluin.
Kaya Oo. ang binabayaran mo talaga pag magnenegosyo ko sa franchising, yung brand talaga eh. 'Di ba, sir? Exactly. Oo, Tama, at saka tama yung po kasi yan. parang yun yung sinasabi ni Sir Butch, ano? Parang yung kasiguruhan Oo. ng iyong mga ng consumer, ano, na hindi ko dapat itong ipagdudahan. May advantage para dun sa mga nagnenegosyo, Toots, eh. 'Di ba? Yung halimbawa, sumikat ka na, medyo malaki na iyong negosyo, mas makabubuti, parang yun ang sinasabi ni Sir Butch, eh, na franchise ang i-offer mo. Mhm. Oh, kumbaga, mapoprotektahan din nun yung produkto mo. Parang gano'n, di ba, Sir Correct. Butch? Tama Na yun, hindi tama yun. ito pwedeng i-alter, nakataya ang pangalan ng iyong negosyo. Parang gano'n yung punto Correct. niya, di ba, Sir Butch? Oo, kasi alam nyo, ang isang negosyo, pinaghihirapan yan. Hindi naman yan naswertihan lang eh. Mhm. Okay, pinaghirapan yan. Itinayo yan. At yung pagtatayo ng negosyo, talagang haharap ka sa lahat ng paghahamon, di ba? Para makilala ka. Pero kung halimbawa, masisira yung brand mo dahil sa isang reseller na nag-dilute or ang pinakamasama, expired na yung product mo, binibenta pa rin. At yung brand mo, nandun pa rin. Kaya nga yung mga nakakilala kong nagganyan ay nag-retreat. Ika nga, retreat and surrender. Ayaw na natin ng reseller. At talagang patunayan natin itong franchise na ito, itong ating pangalan. Protektahan natin ang pangalan. Yun ang ano. Kasi mahirap makakuha ng brand loyalty sa customer. Totoo. Ilang milyones na advertisement mo rin, ilang sample yan, di ba? Pag nakuha mo yung customer, alagaan mo na yan kasi yan lifetime mo na yan, no? Mhm. At kahit saan pumunta yung lupalop ng ating bansa, nakikita yung brand mo, kakalat yan, word of mouth. So, the best of the best nangyayari. Kasi ikaw, Toots, di ba? Gusto mo yung product. Eh di syempre, pagsasabihin mo sa mga kabarkada mo, oy pare, Word of bilib mouth. ako sa produkto nito. Mhm. Di ba? Mm-mm. So, yung iba naman, magsusubok. Pero pag sinabi mo naman, Toots, ay grabe, nadali ako nito. Siguro yung mga maraming mga kaibigan mo, ayoko nang kumag-try. Kasi kung si Toots sinadali, ayoko nun. Di ba? Correct. So, correct. yun ang pinasinasabi namin, brand consistency. Sir Butch, isa sa mga nagiging problema ng, for example, yung mga first-timer na magfa-franchise, yung tinatawag na royalty fee. Meron bang mga franchising na wala yung binabayarang royalty fee kada taon? Well, merong iba kasi na may royal. Alam mo, let me explain Sir, to you. Sir Butch, i-explain nyo muna royal- natin oh, yung royalty fee oh. para sa kaalaman ng ating mga kapuso. Alam mo, royalty kasi, yan ay 1% na binabayad mo kada buwan sa may-ari ng negosyo, yung franchisor. Yan ay binibigay sa'yo in terms of support. Like for example, may pupunta sa'yo mga tauhan nila, i-checkin yung quality. Meron magti-training. Tapos yung experience ng franchisor, nandyan yan, nakatutok sa'yo. Diba? So, yun ang isang maliit na porsyento lang. Kung halimbawa, sa 95% o na 100%, mga 5% lang naman ang kinukuha, pero consistent yan. Consistent, no? So, ayun ang sinasabi. Ayaw kasi ng iba. Ano ba yan? Nagbayad na ako ng franchise fee. Correct. Kada buwan, meron pa akong royalty. No. Siyempre, yung franchise fee for the use of the name. Di ba? Kumbaga, nag-advance ka ng rental mo for 5 years or 3 years para to have that legitimacy. In other words, may lisensya ka para gamitin yung brand niya. Now, yung royalty naman ay every month meron kang babayaran na maliit na porsyento. Yan ay, kumbaga, tulong mo sa kanila sa tulong na binibigay sa'yo. Now, meron mga franchisors na walang royalty. Yan ang mga kikita natin dyan sa merkado. Bakit? Kasi yung kanilang produkto na binibenta na sa'yo ay nandun na, mataas na yung cost nun. So ayaw na ng franchisors na kaltasan ka pa Dagdagan ng pa. royalty. Kasi doon pa lang sa produkto na yon ay kumikita na rin yung franchisor dahil pinoproduce nila yon. See? So, ang mahirap lang, kaya nga ang sinasabi natin doon sa mga nagpa-first time, tanungin ng mabuti yung franchisor. Saan po ba gagamitin itong royalty? Para bang kung may haka-haka ka or doubt, it's best na tanungin mo yung franchisor. Kasi sa akin kasi ang franchising ay relationship Correct. You know?
nagkakagaanan tayo ng loob. Hindi yung nagtataguan. Hindi yung hide and seek tayo, di ba? Kasi kung hide and seek, huwag na kayo magnegosyo. Dahil medyo plastikan lang ang nangyayari. Oo. So, oo. Sir Butch, yung computation ba ng royalty fee, yung kabuang kita kada buwan at ilang porsyento dapat? Well, percentage of sales, meron yan, mga ibang klase. No? Makaramihan kasi percentage of sales, less VAT, okay, of gross. No? So, maliit lang yon, di ba? Now, yung iba naman, meron silang fixed amount for a certain period of time. Like for example, yung iba nagsisimula, siguro 1% to 3% for the first 6 months or 1 year. Okay? In other words, papaabante muna yung franchisee. Later on, maliit pa lang yung kanilang royalty, ay gradual umaangat. So, dapat alamin ng mga kukuha, ano ho ba ang sistema ng royalty? Paano ho ba ang bayaran dito? Yan. So, kaya nga pinapa-explain namin lahat yan sa franchisor. Huwag nyo lang sabihin na 5% royalty. Tapos na. Hindi. Oo. Dapat alamin nila Correct. ang rasyonal. Correct. Diba? Baka magulat sila. Like example, example lang. Yung training lang, ibinibigay sa'yo ng franchisor. Abay, kung tutuusin mo yan sa iba, marami yan. Quality control. Yan. Mystery shopper. Meron mga franchisor na hire na mystery shopper posing as customers. Oh. Why? Because gusto nilang malaman na consistent ba ang image, consistent ba ang produkto ng ating brand. Ganun yun. So, kung halimbawa nagsosolo kang entrepreneur, hindi mo mababayaran yan sa trainer na lang. Diba? Bakit kailangan na natin ng training? Kailangan natin ng refresher course sa mga sa tao natin. Alam mo naman, customer service is number 1 ngayon. Correct. Kahit anong sarap ng produkto mo o serbisyo, pero pag masungit yung tao mo, ay sira na yung ating diskarte dyan. Diba? Correct. So, oo. So, ganun. Yun ang importante doon. Sir Butch, may tanong ako. For example, meron akong laundry shop. Gusto ko i-franchise. Ano yung mga dapat kong gawin para pumasok ako sa franchising business? Ipasok ko yung laundry shop? Naku, tamang-tama yan, Toots. Importante yan. Ang laundry is essential. Sabi nga natin, hindi luxury na yan. Dahil sa buhay ng tao ngayon, mabilis di ba? Nagtatrabaho kayo, may oras ka pa ba maglaba? Kung mag-aaral ka ng labandera, naku, ang daming requirements, no? Ang employer ang tatanungin ng labandera, meron ka bang cable TV? May wifi ka ba? Ilang oras lang ako maglalaba? So, laundry shop, number 1, you have to be profitable. Number 1, profitable. In other words, bakit ka magpa-franchise ng negosyo kung ang mismong negosyo mo ay hindi kumikita? No? Number 2, ano ba ang kinaibahan mo sa ibang laundry shop? Okay? Ikaw ba ay nag-o-offer ng free fold service, delivery, drop-off? Di ba? Tapos yung sabon na ginagamit mo, yan ba ay maganda? At talagang nakakaginhawa yan sa consumer. And then number 5 is actually meron bang support system. Yun yung tinatawag nating maintenance, training, yung ibang services ng franchisor. No? Kasi ang dami na ngayong laundry shop, no? Meron At saka, yan lang din ang tanong ko, Sir Butch, at saka Toots. So, halimbawa lang, may laundry shop si Tuti. Kukuha ko ng prangkisa ng kanyang laundry shop. Siya ang magpo-provide ng lahat ng mga washing machine at saka yung dryer. Tama po, Sir Butch? Correct. Ipo-provide niya sa akin. Bahagi na po ba yun na babayaran kong franchise fee o may additional pa? Ang franchise fee po ay use of the name lang. Use of the name lang. So, ibig sabihin, may pag-uus... franchise investment, nandiyan nakapaloob ang authorized equipment. Ayun. Ayun, franchise investment ang tawag. Hindi manggagaling sa franchisor yan kasi yung franchisor ay merong authorized supplier. In other words, yung makina ng washing machine at dryer ay tested ng franchisor. Yun ang authorized na gagamitin. Same application yan sa mga pagkain, sir, no? Kasi may sarili silang supplier ng mga ingredients. Correct.
So yung supplier naman, meron silang tinatawag na commissary or central Yan. central office, no? Yun yung purveyor. So, equipment, now, construction, meron silang authorized contractor. Hindi naman ang franchisor ang magagawa, no? Totoo. Tapos, yung equipment, yun ang importante, yung investment, pero nakapaloob na yung franchise fee. Kaya nga dapat, pag nagtanong tayo, magkakano ba ang franchise investment? Kasi yung fee, pwedeng sabihin, 250,000. Pero magugulat sila, bakit gano'n? Pati equipment, dinagdag-dagdag. Kasi nakapaloob yun sa franchise investment. No? So marami akong nakakausap na yung franchise fee ng isang mahal. Bakit to? Milyon-milyon. Sabi ko, baka investment to yung pinag-uusapan natin. Hindi ba? So, pero isang advantage, isang gusto kong i-share sa mga ating nanonood, nakikinig. Ang franchise fees, halimbawa, nakuha mo ngayon, Toots, no? Ngayon, nakuha mo 150,000. Pero nag-ooperate na yung store mo, nag-ooperate na yung laundry mo. Okay? Pero habang dumadami ng branch, nag-appreciate ang franchise fee. Maniwala ka. In other words, sa 250, baka after 5 years, 300 na. hindi ka na magtataka, 500, 750,000 for the use of the name. Ano yan investment no? So, may negosyo ka, tumatakbo, pero yung pangalan na ginagamit mo ay tumataas ang value. Bakit? Padami ng padami ang kumukuha, mas better. Diba? Huwag lang yung Mas marami nagtataas kayo, yung value niya. Oo, huwag lang yung marami kayo, pero pababa ng pababa, konti ng konti, ay delikado yun. Devaluation yun, tawag doon. So it's a win-win-win scenario. Ang sinasabi namin, panalo ang may-ari ng negosyo, panalo ang may-ari ng franchisee, panalo ang consumer. Yun ang the right formula natin sa franchising. Kaya nga, kung makikita nyo, ang dami-dami na nating franchise na tumatagal ng 10 years, 15 years, 25, 35 years. Bakit? Scalable Okay? At mga franchises sila, kumikita naman. Happy sila. So, hindi lang sa Pilipinas, by the way, ngayon na po ako ay nandito sa US at marami kaming dinala rin mga Filipino brands, no? Yumaya pagpag na dito ang ating mga brands at taas noo tayo ang ating bandila sa Amerika. So, nakakatuwa. So, habang lumalaki ka at nag-expand ka, hindi lang Pilipinas, pang global, lalo nag-appreciate yan. Lalong nag-iinit ang mga tao na gusto nilang makakuha ng ganyang brand. Yun ang advantage nun. So, yung laundry mo, maya, baka mamaya, madala mo na yan sa Amerika. Aba milyones na kikitain mo dyan. Dollar na. Anyway, with that, Sir Butch, maraming salamat po sa pagkakataon na ibahagi mo ang inyong expertise sa ating programa. Yes, it's an honor to share with you. Alam mo naman, sa ating mga kapuso, ay parati akong always available. Ayan po mga kapuso, si Sir Butch Olivares Bartolome, ang co-founder po ng Philippine Franchising Association at Business Coach. Maraming salamat! Hinihilingan, walang pinoprotektahan.